Akala ko hindi ka na darating eh. Kanina pa ako naghihintay sa'yo, mahal. Pasensya ka na. Ang tagal kasing magbayad ni Mang Pilo eh. Ayos lang. Ang mahal ka naman, nandito ka na. Gusto mo bang magmiranda muna tayo bago ka umuwi sa inyo? Sige. Gutom na nga ako eh. Anong gusto mong kainin? Kung ano ang o-orderin mo, yun na rin sa akin. Bagong luto ang pansit ni Aling Petra. Yun na lang kainin natin. Sige. Mukha ngang masarap. Aling Petra, 2 order nga po ng pansit at 2 soft drinks. Pakidala lang po dito sa mesa namin. Dito tayo maupo para kita natin ang labas. Baka wala ka ng pera dyan Ako na lang ang magbabayad ng kakainin natin. Ano? Hindi ako papayag, no? Ako lalaki, kaya tama lang na ako manlibre sa'yo. Ikaw na lang kasi lagi ang nanlilibre sa akin eh. Walang kaso yon. Basta para sa mahal ko. Sus! Binobola mo naman ako eh. Totoo naman eh. Hindi ko kayang mabuhay nang wala ka sa tabi ko. Gusto na nga kitang ipakilala sa mga magulang ko eh. Ha? Wag na muna siguro. Bakit naman? Ano kasi, baka hindi nila ako magustuhan. Nasisiguro ko na magugustuhan kanila. Kaya hindi mo kailangang matakot. Wag na muna nating pag-usapan yan. May dala nga pala ako rito. Inumin mo muna habang wala pang order nating pansit. Ano ba itong pinapainom mo sa akin? Basta, inumin mo na lang. Di ba mahal mo ko? Oo naman. Lahat ng iuutos mo, susundin ko. Ang paggamit ng gayuma para ipilit ang pag-ibig sa isang tao ay naglalabag ng kalayaan at kagustuhan. Kung ipipilit ang pagmamahal sa paraang ito, balang araw mas matindi ang magiging kapalit. Maaaring pagkamuhi at galit na maglalagay sa kapahamakan sa bawat isa. Magandang araw, Miss Gwen. Isa rin po ako sa mga masugid na taga-subaybay ng inyong channel. Gaya po ng iba, hindi na ko kompleto ang araw ko kung wala akong bagong napapakinggan na kwento. Naglakas loob na rin po ako magpadala ng sulat para ibahagi sa inyo at sa iba pa ang karanasan ko na ilang taon na rin ang nakakalipas. Sadya ko pong binago ang mga pangalan ng mga taong sangkot, maliban sa lugar na pinangyarihan. Tawagin niyo na lang po akong Mary. 30 anyos sa kasalukuyan at may maliit na negosyo dito sa amin sa Bacolod. Wala po akong asawa. Pero may batang ampon ako at sa kanya ko ibinuhos ang atensyon at pagmamahal. Sa paglalahad ko ng karanasan ko, sana kapulutan din ito ng aral. Wala ba yata si Mary? Oo nga eh. Dapat kanina pa siya nandito. Hindi kaya dumaan muna sa peryahan ng babaeng yun? Ano naman ang gagawin ng apo natin doon? Sa gabi lang naman nag-ooperate ang peryahan. Hoy, kung gano'n, nasa na kaya siya? Nasa kanya pa naman ang pera ni Kapilo. Hanggang ngayon ba wala ka pa ring tiwala sa apo natin, ha? Imbes na mag-alala ka na baka may masama nang nangyari kay Mary, pinag-iisipan mo pa siya ng masama. Dapat lang na sa perang dala niya ako mag-alala. Pambayad natin yun sa utang eh. Kay Mary naman, wala naman magkaka-interest doon para gawan siya ng masama. Baka nga takbuhan pa siya kapag nakita ang mukha niya eh. Grabe ka talagang magsalita, matanda ka. Parang hindi mo apo si Mary Kung makatanda ka, akala mo naman hindi ka pa matanda? Kahit papaano ako may pinagkatandaan. Ikaw ba? Meron? Ano ba kasi masama sa sinabi ko? Totoo naman kasi na wala magkaka-interest dun kay Mary dahil sa itsura niya. Ewan ko ba, nung magsabog ng kapangitan, ba't naman kasi sinalo niya lahat? Hindi kasalanan ng apo natin kung sa paningin ninyo, siya na ang pinakapagit. Para sa akin, maganda pa rin siya at biyaya siya ng Diyos. Kaya pala iniwan siya ng nanay niya sa atin nung sanggol pa lang. Kung hindi iniwan ni Agnes ang anak sa atin, hindi siya makakapagtrabaho. Tapos, anong ginawa niya? Ayun, nag-asawa ng iba at tuluyan ng ipinaubaya sa atin ng anak. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Pasalamat na lang tayo. Kahit may bago ng pamilya ang anak natin, naaalala pa rin niya si Mary sa mahahalagang okasyon.
Sa palagay mo, sapat na yun? Halos tayo na ang nagpalaki sa anak niya at gumasto sa pag-aaral noon dahil madalang pa sa patak ng ulan kung magpadala siya ng pera. Hindi mo na kailangang isumbat ang bagay na yan. Apo naman natin si Mary eh. Para kasing kinukonsinti mo pa ang ginagawa ni Agnes noon eh. Hindi rin naman nakakapagsisi na tayo nang nagpalaki sa apo natin. Binigyan niya ng kulay at saya ang bahay na ito. Anong kulay at saya ang pinagsasasabi mo dyan? Baka kamo kahihiyanan dinala niya sa bahay natin. Simula nang dumating siya, puro panlalait na lang ang naririnig ko sa ibang tao dahil sa itsura ng babaeng yun. Walang nakakaalam kung sino ang tunay kong ama. Hindi rin ipinagtapat ni inay kina Lola. Nasa malayo noon nagtatrabaho ang nanay ko at bihira lang umuwi sa mga magulang niya. May pagkakataon noon na inabot ng 6 na buwan bago magpakita si inay. Pag-uwi nga niya, kasama na niya ako. Agad naman niyang pinagtapat na nabuntis siya na walang asawa o nobyo. Sobrang gulat daw ang unang reaksyon nila Lola Nieves noon dahil sa kakaiba kong itsura. Nang ibigay daw ako noon ng nanay ko, hindi na niya ako ulit kinarga. Makalipas ang 1 buwan, nagpaalam na si nanay na luluwas ng Maynila para dun magtrabaho, para matustusan ang mga pangangailangan ko. Mula rin noon, bihira na lang siya umuwi at tuwing nagkikita kami, lagi siyang nakadistansya sa akin. Sa murang edad noon, alam ko na gaya ni Lolo, hindi rin niya ako gusto dahil sa itsura ko. Hanggang sa nabalitaan na lang namin na nag-asawa na siya at may 2 anak na ngayon. Lola Nieves, nandito na po ako. Hey, nakakapagod. Ang init kasi. Mabuti naman, nandito ka na. Kanina ka pa namin hinihintay ng Lolo Jean mo eh. Akala namin kung napaano ka na. Pasensya na po kayo kung napag-alala ko kayo. May dinaanan pa kasi ako eh. Sa susunod, magsabi ka kung may dadaanan ka para alam namin na matatagalan ka. Opo, sa susunod magsasabi na ako. Nakalimutan ko lang kasi kanina. Ito na nga pala yung perang ibinigay ni Mang Pilo. May pambayad na rin tayo sa utang. O siya, magmeryenda ka na muna. Tapos na po ako, Lola. Saan ka kumain? Nilibre po ako ng kaibigan ko kanina sa kainan ni Aling Petra. Sino ba ang kaibigan mong yon at napapadalas yata ang pagkikita ninyo? Huwag po kayong mag-alala, Lola. Mabait po siya. Hindi ko tinatanong kung mabait. Ang tinatanong ko kung sino at ano ang pangalan niya. Lola... Meron ka bang itinatago sa akin, ha, Mary? Wala, Lola. Kaya ko lang po hindi masabi kung sino siya kasi natatakot ako sa sasabihin ng mga tao. Di ba ang sabi ko sa'yo, huwag mong pakinggan ang sasabihin ng ibang tao. Wala lang silang magawa. Oo nga po. Kaya lang, nasasaktan pa rin ako kapag meron silang sinasabi sa itsura ko. Magbingi-bingihan ka na lang. Sana nga po, totoong bingi na lang ako. Ay, kung tutuusin, hindi ka naman talaga pangit, gaya ng sinasabi nila. Kailangan mo lang siguro ng mga pampaganda. Yung huli kasi nating binili hindi hiyang sa'yo. Ayoko na pong subukan ng mga pampahid, Lola. Baka lalo lang dumami itong mga tigyawat ko sa mukha Bawasan mo na rin kasi ang pagpupuyat mo para hindi na dumami yan. Ilang gabi na nga po akong laging maagang natutulog Tsaka panay rin po ang inom ko ng tubig. Darating din ang araw at maglalaho din yung mga tagyawat mo. Ganyan din naman kasi ako nung dalaga pa ako Kung meron lang po sana akong pera, ipapaayos ko ang mga ngipin ko. Maliban kasi sa patong-patong, sungki pa. Ay, ang hirap talagang maging mahirap. Ay, tama na nga yung pagsisentimiento mo. Yung sinasabi mong kaibigan ang gusto kong makilala, ha? Dalhin mo siya dito.
Plano ko naman po talagang ipakilala siya sa inyo. Ano ba ang kaibigan mo? Lalaki o babae? Para kasing kakaiba yung ngiti at kislap ng mga mata mo eh. Tsaka ko na lang po sasabihin sa inyo. Sige po, Lola. Papasok muna ako sa kwarto ko. Magpapahinga lang ako bago tayo maghapunan. Puno naman ng pagtataka ang tingin sa akin ni Lola Nieves hanggang makapasok ako sa silid ko. Doon ko lang din inilabas ang panyo na pinahiram sa akin ni Andrew. Inaamoy-amoy ko pa yon. Habang nangangarap na sana katabi ko siya ng mga sandaling yon. Kahit kasi palagi kami nagkikita, parang kulang ang 1 oras na magkasama kami. Gusto ko kasi na habang buhay na kami magsama. Pero sabi ng matanda, hindi pa yun ang tamang panahon. Samantala, hindi pa rin maalis kay Lola Nieves ang pagdududa sa tinutukoy kong kaibigan. Kaya bago ako umalis, ipinaalala pa niya ang tungkol sa kanya. Tumango naman ako at saka lumakad na papunta sa trabaho. Isa akong kasambahay sa isang may kayang pamilya sa amin. Hindi ako stay-in gaya ng mga kasama ko dahil paglilinis naman ang gawain ko. Habang sila nakatoka sa pagluluto at pag-aalaga ng mga bata. Tama ba yung narinig ko? May kaibigan si Mary? Oo, hindi ko nga lang alam kung lalaki o babae ang kaibigan niya. Napansin ko kasi na madalas silang nagkikita, kaya ang sabi ko, papuntahin dito para makilala naman natin. Duda ako sa sinasabi ng apo natin. Baka mamaya sa isip lang niya na may kaibigan siya. Wala naman masama kung magkaroon ng kaibigan ng apo natin Mabait naman si Mary. Oo nga, pero sino naman na magtsatsaga na makipagkaibigan sa kanya, Aber? Sa itsura pa lang niya matatakot at mandidirin Basta ako, naniniwala sa apo natin. Bala ka. Ikaw lang naman ang nauuto ng apo natin Ikaw talaga, numero 1 kontrabida sa apo natin. Imbes na maging masaya ka dahil sa kauna-unahang pagkakataon, may naging kaibigan si Mary, pinagdududahan mo pa. Kahit nga kasi ako nandidiri sa kanya, di lalo na ang ibang tao. Kitang-kita nga sa reaksyon mo tuwing nandito si Mary. Kaya hindi na ako nagtataka kung malayo ang loob niya sa'yo. Ay, wala naman akong pakialam kung malayo man ang loob sa akin ng babaeng yun. Noon ba, hindi ko naman talaga siya tanggap na apo. Ay hanggang ngayon hindi pa rin sinasabi ni Agnes kung sinong tatay niya. Hindi kaya maligno ang ama ni Mary? May sira ka na nga yata sa ulo. At kung ano-ano na lang kasing lumalabas dyan sa bibig mo. Paano mo nga kasi maipapaliwanag ang itsura niya? Hindi ko rin alam. Baka nagmana siya sa ama niya at hindi kay Agnes. Kapag nga tumawag si Agnes sa iyo pilitin mo siyang paaminin kung sinong tatay ng anak niya. Kung noon nga, hindi ko siya napilit Ngayon pa kaya? Baka kasi isang araw, magulat na lang tayo. May lumabas na nakakatakot na nilalang dyan sa gubat. Yung pala susunduin na siya. Baka ikaw ang susunduin ng nilalang na sinasabi mo dahil sa ugali mo. Kahit nasasaktan ako sa mga ipinapakita sa akin ni Lolo Jean, tinanggap ko na lang na kahit kailan hindi niya ako mamahalin bilang apo. Nagpapasalamat na rin ako dahil nandyan lagi ang lola ko. At ngayon naman dumating sa buhay ko si Andrew. Napawi ng pagdating niya ang lungkot na nararamdaman ko. Sa wakas kasi ang kinaiinggitan ko sa ibang tao na meron nagmamahal sa kanila, nangyari na rin sa akin. At isa pa sa dahilan ko kung bakit si Andrew ang napili ko dahil noon pa may crush na ako sa kanya. Siya lang ang gusto ko at wala nang iba. Nang araw na yon magkikita ulit kami ni Andrew. Sa kainan lang ni Aling Petra ako naghintay sa kanya. Sigurado naman kasi na dun niya ako yayayain kumain. Naupo lang ako sa sulok habang naghihintay sa kanya.
Sa may entrance lang nakatutok ang mga mata ko. Ramdam ko kasi ang mga kakaibang titig sa akin ng mga nandun. At kahit ang may-ari ng kainan na yun. Si Andrew ba ang hinihintay mo, iha? Opo, Aling Petra. Wag mo sanang mamasamain ang pagtatanong ko, ha? Magkaano-ano ba kayo ni Andrew? Magkasintahan po kami. Ha? Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Opo, kung hindi po kayo naniniwala, siya na lang po ang tanungin nyo. Baka naman ikaw lang ang may sabi niyan. Hindi ka ba nananalamin sa inyo? Alam ko po ang ibig nyong sabihin. Hindi ko kailangan pang magpaliwanag sa inyo. Sa gwapo kasi ni Andrew, imposible na magkagusto siya sa'yo. Oh, hayan na po pala si Andrew. Siya na lang ang tanungin nyo. Pasensya na mahal kung ngayon lang ako ha. May tinapos pa kasi akong trabaho. Totoo nga. Anong totoo nga? Hindi kasi naniniwala si Aling Petra na may relasyon tayo. Girlfriend ko nga si Mary at siyang gusto kong pakasalan. Naniniwala na ba kayo, Aling Petra? Oo. Naniniwala na ako. Sige, maiwan ko na kayo, ha? Ayos ka lang ba? Oo naman. Anong gusto mong kainin? Busog pa kasi ako eh. Kung gusto mo, ikaw na lang ang kumain. Hindi pa naman ako nagugutom. Magkwentuhan muna tayo. Ano naman ang pagkukwentuhan natin? Di tungkol sa ating dalawa. Yung mga plano natin. Bago yan, inumin mo muna tong dala ko. Oo ba? Teka lang pala. Paglabas na lang natin mo ito inumin. Nakatingin kasi sa atin si Aling Petra eh. Bawal ba niyang makita na iniinom ko yan? Baka kasi kung ano ang isipin niya. Alam mo naman ng ibang tao, ang bilis nilang manghusga. Lalo na sa akin. Kita mo nga kanina, hindi siya naniniwala na may relasyon tayo kung hindi mo pa sinabi. Huwag mo na lang siyang pansinin. Ang mahalaga naman, nagmamahalan tayo eh. Minsan kasi, hindi ko maiwasan na maapektuhan sa mga naririnig kong sinasabi nila. Ang mabuti pa, sa iba na lang tayo kumain. Sahod ko ngayon. Kaya pwede kahit saan mo gusto. Nagsasawa na rin kasi ako dito eh. Sige, sa iba na lang tayo kumain. Baka kasi kung dito, pareho nating hindi malunok ang pagkain. Sa iba na nga lang kami kumain. Habang naglalakad palabas sa kainang yun, nakita ko pa ang pag-iling ni Aling Petra. Bakas din sa mukha nito ang hindi pagkapaniwala, maging ang ibang nandun. Dahil nalibang ako nakasama si Andrew, pagkatapos naming kumain na masyal pa kami. Hindi ko na malayan na malapit na palang dumilim. Gusto pa sana niya akong ihatid pero tumanggi ako. Ipinara na lang niya ako ng tricycle. Kahit ang driver na kilala ang binata, bumakas din ang matinding pagkabigla na makita kami magkasama. Pagdating sa bahay, nag-aalala naman na sinalubong ako ni Lola Nieves. Saan ka ba nang galing, Apo? Bakit ngayon ka lang? Sorry po Lola, hindi ko po namalayan ng oras. Masyado po akong nalibang. May akala namin kinuha ka na ng maligno eh. Manahimik ka nga dyan, Jean! Kasama mo na naman ba ang kaibigan mo? Opo Lola, kumain po kami sa labas at namasyal. Ikaw nga, Mary, tigil-tigilan mo na yung pagsisinungaling mo tungkol sa sinasabi mong kaibigan. Nagsasabi naman po ako ng totoo, Lolo. Sino na naman ang makikipagkaibigan sa'yo? Sige nga. Huwag mo nang pansinin ang lolo Jean mo. Naniniwala naman ako na may kaibigan ka. Ay nako, kinunsinti pa talaga ang kasinungalingan. Gusto nga niyang makaharap kayo eh. Kaya lang po pinipigilan ko siya. Ano ka mo? Ikaw pa ang pumipigil sa kaibigan mo na pumunta rito. Papuntahin mo siya dito para makilala namin. Sige po Lola, kapag nagkita ulit kami, sasabihin ko sa kanya na payag na akong pumunta siya rito sa atin. Sabihan mo lang ako para makapaghanda ako. Opo Lola. O siya, magpahinga ka na muna sa silid mo. Ito nga po pala yung pasalubong. Siya ang bumili niyan para sa inyo. Salamat Apo.
Nag-abala pa siya. Maiwan ko po muna kayo. Sige, magpauto ka dyan sa babae niyan. May pasapasalubong pa. Siya lang naman ang bumili niyan. Pwede ba, Jean? Kung wala kang magandang sasabihin, itik ko mo na lang yung bibig mo. Baka hindi ako makapagpigil Tahiin ko yang habang natutulog ka sa gabi. Hindi kita maintindihan kung bakit inaayunan mo pa siya. Paano kung nasisiraan na pala siya ng bait? Baka sa sobrang desperada gumagawa na lang ng kwento na may kaibigan siya. Hindi ka ba talaga titigil, ha? Hindi ako titigil hanggat hindi kayo natatauhang maglola. Sige, dito ka sa labas ng bahay matulog. Ha? Ano ka mo? Hindi ka na ba siguro bigay para hindi maintindihan ang sinabi ko? Dito ka sa labas at bahala kang papaki ng mga lamok. Nyebes naman! Akala mo yata nagbibiro ako. Pampihira naman, para kang bata Sana, ikaw na lang ang kunin ng maligno dyan para mabawasan na lang isa sa nagpapasama ng loob ng apo ko. Hindi naman lingid sa akin ang laging pag-aaway nila lolo at lola dahil sa akin. Kahit hindi ko maramdaman ang pagmamahal ni Lolo Jean, mahal ko pa rin siya. Lumabas ulit ako sa silid ko nang marinig ko ang malakas na sigaw ni Lolo sa labas ng bahay. Lola, papasukin niyo na po si Lolo. Kawawa naman po siya Malamig at malamok po sa labas. Sumusobra na kasi ang lolo mo Hindi na po kayo nasanay sa kanya. Papapasukin ko naman siya pero mamaya na. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon. Sorry po, La. Dahil sa akin, napapadalas ang pagtatalo niyo. Wala ka namang kasalanan Sige na po, Lola. Papasukin niyo na si Lolo. Ay, sige na nga. Sana dumating ang araw na bumait na sa iyo ang lolo mo. Mangyayari po yan. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Nanginginig sa lamig si Lolo Jean nang pinapasok ni Lola. Dumiretso na rin siya sa silid nila na hindi man lang sumusulyap sa akin. Nagkibit balikat na lang ako at pumasok na rin sa silid ko. Kinabukasan, sandali lang kami nagkita ni Andrew. Sinabi niya na ilang araw din kaming hindi magkikita. May sakit daw kasi ang nanay niya at kailangan niya munang bantayan. Nalulungkot man, wala naman akong magagawa kundi intindihin siya. Pinainom ko na lang sa kanya ang dala kong tubig. Sigurado naman matagal din ang magiging bisa nun. Bakit ang bilis mo yata ang umuwi? Akala ko ba sasama ka sa kapatid mo sa kabilang bayan? Ay, hindi natuloy Sumakit kasi ang balakang niya. Ganun ba? Tulungan mo na lang nga ako na ipasok itong mga panggatong para kasing uulan Hoy! Bakit ba natulala ka na dyan? May sinasabi ka ba? Ang sabi ko, pakipasok mo mga panggatong at baka umulan. Ano ba kasi ang problema? May niraramdam ka ba? Baka kasi hindi ka maniwala Ano ba kasi yun? May nasagap kasi akong balita. Nakakakilabot. Ang tanda mo na Ang hilig mo pa rin sa chismis. Hindi ito chismis. Tungkol ito sa apo natin. Ano ang tungkol sa apo natin? May nangyari ba sa kanya? Huminahong ka. Wala naman nangyari sa kanya. Ano nga ang tungkol sa kanya? May boyfriend na si Mary. Baka yung sinasabi niyang kaibigan na laging kasama, yun ang lalaki. Hindi ka maniniwala kung sino. Sino yung lalaki? Kilala mo ba? Si Andrew, yung sima ng tatay. Di ba nakapagtataka kung paano nagkagusto sa kanyang binatang yun? Oo nga, dahil mata pobre ang nanay nun. Pero paano ka naman nakakasiguro? Sa kainan ni Petra sila madalas kumain at siniguro niya mismo na may relasyon ng dalawa. Bakit naman sa dami ng lalaki, kay Andrew pa siya nagkagusto? Baliktad yata. Sa dami ng babae dito sa atin, sa apo pa natin nagkagusto si Andrew. Ano ba nakita niya kay Mary? Hindi kaya,
pinaglalaruan lang ni Andrew ang apo natin. Ano naman ang mapapala niya kung gagawin niya yon? Ay kahit ako bayaran ng malaking halaga, hindi ako papatol sa isang pangit. Kailangan kong makausap si Mary. Siya lang ang makapagbibigay linaw sa lahat. Dahil wala naman kaming usapan ni Andrew, maaga akong nakauwi ng bahay. Pagpasok pa lang, bumungad na sa akin ng kakaibang titig ni na Lolo Jean at Lola Nieves. Tahimik naman ako nagmano sa kanila. Ramdam kong meron silang gustong sabihin, kaya naupo ako sa tapat nila. May problema po ba? Meron nga, at ikaw ang sangkot. Ako po? Anong nagawa ko? Meron kasing kumakalat na balita tungkol sa iyo at kay Andrew. Totoo bang may relasyon kayo? Boyfriend mo nga ba ang binatang yon? Opo, totoo po ang balita. Inay ko po, ay totoo nga may kababalaghan. Paano nangyari yon? Ang ibig kong sabihin, niligawan ka ba niya? Matagal na ba kayo? Opo, nanligaw po siya sa akin. May 3 buwan na po kaming magkarelasyon. Ay, ano ba ang ginawa mo at napaibig mo si Andrew sa'yo? Wala po akong ginawa, Lolo. Basta na lang siyang lumapit sa akin at nanligaw. O naniwala ka naman agad. Palibasa kasi, ngayon lang may nagkagusto sa'yo. Baka naman, pereperahan ka lang niya, apo. Hindi po, Lola. Mula nung naging kami, ni piso, wala akong ginagastos sa kanya. Lagi pong siya ang nanlilibre. Sige, ganito na lang. Papuntahin mo siya dito sa bahay. Gusto namin siyang makaharap ng lolo mo. Balak naman po niya talagang pumunta rito eh. Yun nga lang, may sakit ang nanay niya. Basta, kapag ayos na ang nanay niya, papuntahin mo siya dito, ha? Opo, Lola. Hindi kasi namin maiwasang mag-alala. Kilala kasi ang pamilya nila dito dahil sa barko nagtatrabaho ang tatay niya. Kilala naman sa pagiging matapobre ang nanay at nag-iisa niyang kapatid. Sabi naman po ni Andrew, siya ang pakikisamahan ko at hindi ang pamilya niya. At saka po, nangako siya na hindi ako pababayaan. Madali lang naman kasing sabihin yan. Pero kapag nandun ka na sa sitwasyon na yon, doon mo palang malalaman kung gaano kahirap. Kaya sana, siguruhin mo na si Andrew na talaga ang gusto mong makasama. Ay dapat siguro itanungin din natin si Andrew kung sigurado na ba siya kay Mary. Kapag pumunta dito si Andrew, malalaman natin kung seryoso ba siya sa apo natin. Dapat siguro malaman din ng pamilya niya para mapayuhan si Andrew. Kawawa siya kung matatali siya kay Mary. Ganyan niyo ba talaga ako kinamumuhian, Lo? Pati sarili kong kaligayahan, gusto niyo pang hadlangan? Sinabi ko na nga, di ba? Mahal ako ni Andrew at seryoso siya sa akin. Bakit ba ayaw niyong maniwala? Talaga naman kasing hindi ka panipaniwala eh. Kaya tama lang na malaman ng pamilya niya. Patutunayan ko sa inyo na totoo sa akin si Andrew. Sasama na rin ako sa kanya kapag niyaya niya ako. Ayoko na sa bahay na to. Mary, bumalik ka dito! Hayaan mo siya! Porket may nagkagusto lang sa kanyang lalaki naging magaspang na ang ugali. Grabe ka naman kasi magsalita. Malay mo naman, seryoso sa kanya si Andrew. Hindi ako naniniwala hanggat hindi ko mismo nakakausap si Andrew. O baka nga kahit makaharap ko pa siya, hindi pa rin ako maniwala. Di wag. Basta ako, naniniwala at handa akong suportahan si Mary. Bahala ka. Mangarap kayong maglola at magising sa katotohanan na kahit kailan walang magkakagusto sa kasing pangit ni Mary. Ilang araw din na panay ang parinig sa akin ni Lolo tungkol sa amin ni Andrew. Isa raw akong ilusyonada at nangangarap ng gising. Lahat ng masasakit na salita mula sa kanya tinitiis ko na lang para hindi sila mag-away ni Lola.
Pero nang magkita kami ni Andrew, hindi ko na napigilan na maiyak sa kanya. Nag-aalala namang niyakap niya ako at hinagod ang likod ko. Hindi ko na kasi talaga kaya ang trato sa akin ng sarili kong lolo. Parang gusto ko na lang maglaho sa bahay na yun at mamuhay kami ni Andrew sa malayo. Oh, anong problema ng mahal ko? May nang-away ba sa'yo? Sabihin mo kung sino at kakausapin ko. Alam na kasi ni na lolo at lola ang tungkol sa atin. Huwag mong sabihin na tutol sila sa relasyon natin. Hindi naman. Kaya lang, hindi naniniwala si Lolo Jean. Ang sakit niyang magsalita. Pag uwi mo mamaya, sasama ako sa'yo. Gusto ko sila makausap. Talaga bang sasama ka sa akin? Oo naman. Nasasaktan din kasi ako tuwing nagkukwento ka kung paano ka tratuhin ng lolo mo. Hindi kasi siya naniniwala na magkakagusto ka sa akin eh. Sino nga ba naman ang iibig sa isang pangit na tulad ko? Para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Mabuti ka pa. Naniniwala na maganda ako. Maganda ka naman talaga eh. Kaya nagtataka ako kung bakit lagi mong sinasabi na pangit ka. Kasi yun ang totoo. Mula ngayon, ayoko lang maririnig na sinasabi mong salitang pangit. Sige, hindi ko na sasabihin yun. Mabuti pang umuwi na tayo sa inyo. Sigurado ka na ba na ngayon mo na sila gustong makaharap? Magaling na ba ang inay mo? Oo, napagod lang siguro siya. Tsaka, ayoko na kasing patagalin pa ang pakikipagkita sa lolo't lola mo. Ilang sandali lang pumara na kami ng tricycle. Habang daan ang bilis ng tibok ng puso ko at namamawis na rin ang kamay ko na hawak niya. Panay naman ang pisil niya doon at ngumingiti kada lilingon ako sa kanya. Makalipas nga ang ilang minuto, huminto na sa tapat ng bahay namin ng sinasakyan namin. Nakita ko pa ang pagdungaw ni Lolo Jean sa may bintana. Huminga muna ako ng malalim bago niyaya si Andrew na pumasok sa loob ng bahay namin. Larawan ng hindi pagkapaniwala sina Lolo at Lola. Ilang sandali pa nga silang natulala. Ako lang ang bumasag sa namamayaning katahimikan sa amin. Nandito na po si Andrew gaya ng pangako ko na ihaharap ko siya sa inyo. Magandang araw po sa inyo. Hoy, Andrew. Totoo nga ba na may relasyon kayo ni Mary? Opo. Kaya nga po ako nandito para sabihin kung gaano ko kamahal ang apo nyo. At handa ko siyang pakasalan sa kahit saang simbahan. Wah, totoo nga yata ang himala. Bakit naman po kayo nagugulat? Wala po ba kayong bilib sa apo nyo na merong magmamahal sa kanya? Nakakagulat lang. Alam ba ng mga magulang mo na kayo ni Mary? Alam po nila na may girlfriend ako. Pero hindi ko pa po na ipapakilala sa kanila si Mary. Iho. Gusto lang kasi naming makasiguro na seryoso ka sa apo namin. Ikaw pa lang kasi ang ipinakilala niya sa amin eh. Mahal na mahal ko po ang apo nyo. Nangangako po ako sa harap nyo na habang buhay ko siyang mamahalin at aalagaan. Oh, sige. Nakikita ko naman na nagsasabi ka ng totoo. Sabi ko naman po sa inyo, Lola eh. Pasensya ka na, Iha, kung pinagdudahan namin ang relasyon ninyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala. May pag-ibig talaga na hindi inaasahan na darating sa buhay ng isang tao. Ang mahalaga, masaya na ang apo natin. Ay, mabuti na rin na nalinawan na kami ng asawa ko. Ay, may kumakalat na kasing balita sa inyo eh. Alam ko po na hindi maganda mga naririnig nyo sa ibang tao. Pero wala po akong pakialam sa kanila. Si Mary lang ang mahalaga sa akin. Sa nakikita ko eh, ikaw pa ang patay na patay kay Mary. Mahal ko lang po ang apo nyo. At hindi ko kayang mabuhay na hindi ko siya kasama. Uy, sige, ikaw na ang bahala kay Mary. Ipagtanggol mo siya sa mga taong mamimintas sa itsura niya. Kahit hindi nyo po sabihin, gagawin ko po yan. Sana sa lalong madaling panahon din, mapakilala mo na siya sa pamilya niyo. Oo naman po. Hinihintay ko na kung kailan pwede si Mary. Alam ko po kasi naabala rin siya sa trabaho niya.
Ang swerte mo, Mary. Bukod sa gwapo na may kaya pa sa buhay itong si Andrew. Kapag nakasal kayo, hindi mo na kailangan pumasok na kasambahay. Hindi naman po yung estado ni Andrew ang nagustuhan ko sa kanya. Kasama na rin yun kapag nagpakasal na kayo. Ang swerte mo kumpara sa ibang dalaga rito. Sigurado na marami ang iiyak. Oras na makumpirma ng lahat na totoong may relasyon nga kayo. Tipid ng ngiti lang ang isinukli ko kay Lolo Jean na biglang nagbago ang pakikipag-usap sa akin. Siya din ang nag-alok ng merienda kay Andrew pero magalang itong tumanggi. Napansin kong hindi na ulit nagsalita si Lola Nieves. Matiim din ang titig niya sa amin ng boyfriend ko. Para bang binabasa niya ako. Hindi ko matagalan ng titig niya kaya panay iwas ko. Ilang sandali lang nagpaalam nang aalis si Andrew. Baka daw kasi hinahanap na siya ng nanay niya. Sa hapunan tahimik pa rin si Lola Nieves. Si Lolo lang ang panayang salita at puro papuri pa kay Andrew. May palagay akong simula na yun ang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Lolo Jean. Ilang araw ko nang napapansin na ang lalim ng iniisip mo. May problema ka ba? O baka naman may dinaramdam ka? Wala naman. Dapat nga maging masaya ka dahil sa magandang kapalaran na nangyari sa apo natin. Hindi ko alam, Jean. Pero parang may mali sa dalawang yon. Oo nga, mali talaga ang magkagusto si Andrew sa apo natin. Pero wala na tayong magagawa. Alangan namang hadlangan pa natin sila. Ang iniisip ko, ang nanay ni Andrew. Kilala naman natin ang babaeng yon. Baka isa sa mga araw na ito, basta na lang siyang susugod dito sa bahay. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Hindi pwedeng gawin niyang asal niya dito sa mismong pamamahay natin. Aba, nakakapanibago ka naman. Mukhang nagbago ka na ha. Ayoko lang kasi na merong sisiga-siga sa bakuran natin kung sakali. Sana noon ka pa nagbago. Ikaw sana ang unang nagtanggol sa apo natin. Hindi yung ikaw pang nangunguna sa pamimintas sa itsura niya. Tapos na naman yun eh. Kalimutan na natin. Mula ngayon, ipagtatanggol ko na si Mary. Nagbago ka ba? Dahil iniisip mo kapag nagkatuluyan ng dalawa makikinabang ka rin? Grabe ka talagang mag-isip sa akin ng masama. Masisisi mo ba ako, ha? Mula nang magkaisip si Mary, wala ka ng amor sa kanya. Tapos bigla kang babait ngayon. Kahit magkatuluyan pa silang dalawa, ako nang nagsasabi sa'yo, wala tayong hihingi na kahit ano sa pamilya ni Andrew. Alam mo, Nieves, kahit wala ka pang hingin kay Mary, hindi pa rin tayo matitiis ng apo mo, lalo na ikaw. Wag na nga lang muna nating pag-usapan yan. Ano ba kasing gumugulo sa isip mo? Hindi ko rin kasi kayang ipaliwalag sa'yo ngayon. Pero nararamdaman ko na may mali sa relasyon ng dalawa. Baka naman kasi natatakot ka na mawala sa atin si Mary. Naniniwala ka kasi na siyang mag-aalaga sa atin kapag hindi na natin kayang kumilos. Hindi yun ang pinag-aalala ko. Nararamdaman ko na may mali kay Andrew. Parang wala siya sa sarili. Wala naman ako nakita na kakaiba sa kanya nung kaharap niya tayo eh. Ikaw lang ang nag-iisip ng kung ano-ano dyan. Nakalimutan mo na ba ang nakaraan ko, Jean? Kaya ako nasasabi na may kakaiba kay Andrew. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na kasi yun dahil ang tagal na noon. Wala akong hangad kundi ang kabutihan ng apo natin. Ayokong dumating ang oras na balikan kong dati kong gawain. Mas madalas na kami magkita ni Andrew ngayong alam na nila Lolo at Lola ang tungkol sa amin. Si Lolo Jean lang ang laging nangangamusta sa relasyon namin. Pero si Lola Nieves madalas na tahimik lang. Hindi ko tuloy maiwasang magtaka. Pero ayoko namang magtanong.
May palagay kasi ko na hindi siya sang-ayon sa relasyon namin ni Andrew. Isang araw maaga akong pinauwi ng amo ko dahil may bisita daw siyang parating. Ayaw kasi ng amo kong babae na makikita ko ng mga pumupunta sa bahay nila. Dahil nung huling may bumisita ng mga kamag-anak na takot sa akin ng mga bata. Ayaw nang maulit yun ng amo ko. Hindi inaasahan ni Lola ang maaga kong pag-uwi. Nadatnan ko siyang may hinahanap sa silid ko. At ganun na lang ang gulat niya nang bigla akong pumasok. Bakit ang aga mo umuwi, Apo? Tapos na po ang gawain ko sa bahay ng amo ko. Ano po ang hinahanap niyo rito? Gusto ka sana kitang makausap. Tamang-tama, wala pa ang lolo mo. Ayoko rin kasing marinig niyang pag-uusapan natin. Tungkol po ba saan, Lola? Magtapat ka nga sa akin, Apo. Talaga bang totoo ang pagmamahal ni Andrew sa'yo? Wala ka bang ginawa para mapaibig siya sa'yo? Mahal po ako ni Andrew. Ano po ba ang iniisip niyo? Gusto ko lang naman na makasiguro, Apo. Ayoko na sa huli, ikaw pa rin ang masasaktan. Alam ko po na hindi ka panipaniwala na magkakagusto sa akin ng isang tulad ni Andrew. Pero maniwala po kayo. Mahal niya ako. Kung ganon, payag ka bang dalhin natin siya sa loob ng simbahan? Bakit niyo naman gustong dalhin siya sa simbahan? Ano ba ang binabalak niyo? Gusto ko lang makasiguro kung hindi mo nga ba siya ginayuma kaya't napaibig sa'yo. Lola! Bakit niyo naman naisip ang bagay na yan? Mahal na mahal kita, Apo. Pero kailangan nating tanggapin na maliit na porsyento lang ang pwedeng magkagusto sa'yo. Kaya nagulat talaga kami na si Andrew pa ang nagkagusto sa'yo. Maniniwala pa siguro ako kung pangkaraniwan lang ang ipinakilala mo sa amin. Hindi ako makapaniwala na sasabihin niyo yan sa akin. Wala ba akong karapatan na sumaya? Lahat tayo may karapatan na sumaya. Pero hindi yung gagamit ka ng gayuma para makuha mo ang gusto mo. Hindi po ako gumamit ng gayuma. Totoong mahal ako ni Andrew. Magtapat ka na lang para matulungan kita. Hindi ako papayag na mas lumala pa kapag mismong ina ni Andrew ang makatuklas sa ginawa mo. Hindi ko nga po ginayuma si Andrew. Bakit ba ayaw niyong maniwala sa akin? Hanggang ngayon ba, hindi mo pa rin tanggap ang sarili mong itsura, ha? May magmamahal din sa'yo. Maghintay ka lang ng nakalaan sa'yo. Hindi mo kailangang puwersahin ang isang tao para mahalin ka. Bahala po kayo kung ayaw niyong maniwala sa akin. Nararamdaman ko na hindi ka nagsasabi ng totoo. Baka naman po natatakot lang kayo na maiwan mag-isa. Hindi ko naman po kayo iiwan eh. Lola, tutuparin ko ang pangako ko na aalagaan ko kayo ni Lolo Jean. Hindi yun ang kinatatakutan ko. Kahit kami na lang ng lolo mo ang maiwan dito sa bahay, ang mahalaga sa akin masaya ka. Kahit ano po ang gawin nyo, wala akong aaminin sa inyo. Dahil wala akong ginagawang masama. Sana makapag-isip ka. Hindi pa naman huli ang lahat. Tandaan mo, Apo, kung ano ang ginawa nating mali ay may balik sa atin at madalas, doble pa. Lumabas na rin si Lola Nieves nang hindi niya ako napilit na magsabi ng totoo. Nakatitig lang ako sa pinto na nilabasan niya. Hindi ko na rin napigilan na manginig sa takot. Naniniwala na talaga ako na malakas ang pakiramdam ni Lola. Bakit pati kasi yun alam niya? Nung hapunan hindi ako lumabas para kumain. Nagdahilan na lang ako na masama ang pakiramdam. Kinabukasan agad kong pinuntahan ng matandang lalaki na nagbebenta ng mga kandila malapit sa may simbahan. Gumuhit agad ang ngiti sa labi nang makita akong papalapit. Ilang beses ko na siyang nakakausap. Pero hanggang ngayon hindi pa rin niya sinasabi ang pangalan niya.
Ang lagi niyang sagot, hayaan ko na lang na manatili yung misteryo. Gusto ko lang pong malaman kung habang buhay na ang bisa ng ipinapainom ko kay Andrew. Kung hindi niya matutuklasan o ng iba at may papagamot siya, Paano po kung biglang mawala ang bisa ng gayuma? ihanda mo ang sarili mo. Sigurado na kung gaano kanya minahal nung may bisa pa ang gayuma, kabaliktaran naman ang mararamdaman niya sa iyo. Matinding pagkamuhi at baka masaktan ka pa niya. Alam na po kasi ng lola ko. Hindi ko alam kung paano niya natuklasan. Pero hindi ako umaamin sa kanya. Ang importante, walang gagamot sa nobya mo. Wala kang magiging problema. Mahal ko po si Andrew. Buong buhay ko, ngayon lang ako naging masaya. Hindi ako papayag na may humadlang sa amin. Sinasabi ko sa iyo, Iha, lagi kang maging handa. Kahit ako pa ang nagbigay sa iyo ng gayuma, hindi ko hawak ang hinaharap. Maraming pwedeng mangyari. Sasabihin ko sa kanya na magpakalayo-layo na lang kami. Ang nanay lang naman niya ang pwede naming maging problema eh. Ikaw ang bahala, Iha. Basta, bayad na ako sa pagtulong mo sa akin dati. Bago ko umuwi ng araw na yun, nagkita muna kami ni Andrew. Napansin kong tahimik siya at walang sigla sa pagsagot sa akin. Alam ko agad na may problema siya. Nakaramdam naman ako ng takot sa sinabi niyang alam na ng nanay niya ang tungkol sa amin. Nabalitaan daw nito sa ibang tao. At inamin niya na hindi gusto ng ina ang relasyon namin. Nahalata niya siguro ang nararamdaman ko. Kaya agad niyang hinawakan ang kamay ko at pinisel. Huwag kang matakot. Nandito lang ako. Hindi ko hayaan na may gawing hindi maganda sa'yo si inay. Andrew, alam ko naman na hindi mo ako pababayaan. Kaya lang, hindi ko pa rin maiwasang kabahan eh. Mabuti na rin siguro na alam na ng nanay ko. Ayoko na rin kasi na kailangan pa natin magtago. Paano kung hindi talaga ako matanggap ng nanay mo? Sinong pipiliin mo? Ikaw ang pipiliin ko at hindi sila. Salamat, Andrew. Yun lang naman ang gusto kong marinig sa'yo eh. Kakausapin ko pa rin si inay. Baka lumambot din ang puso niya sa'yo at matanggap ka niya. Sa tingin ko, malabo yung sinasabi mo. Maliban sa agwat ng buhay natin, ako pa yung babae na hindi maipagmamalaki ng nanay mo. Bakit ba lagi mo lang minamalit ang sarili mo? At isa pa, hindi naman silang pakikisamahan mo eh. Ang mahalaga sa akin, tayo ang nagmamahalan. Sana nga, ganun lang kadali ang lahat. Magtiwala ka lang sa akin. Malalampasan din natin to. Oo, may tiwala ako sa'yo. Planuhin na kaya natin ang kasal. Ha? Sigurado ka ba na gusto mo nang magpakasal tayo? Oo, nasa hustong gulang na ako. Kapag kasal na tayo, wala nang magagawa ang nanay ko. Hindi na siya makakatutol sa relasyon natin. Sige. Pero kailangan mong hingin ng personal ang kamay ko kay na lolo at lola. Sa isang linggo, pupunta ako sa inyo para makausap ang lolo't lola mo. Excited na ako. Sa wakas ay makakasama na rin kita habang buhay. Pareho lang ang nararamdaman natin. Pagdating sa bahay, masaya kong ibinalita kina lolo at lola ang plano namin ni Andrew. Kitang-kita naman ang saya kay lolo. Kabaliktaran ni lola na tahimik lang habang nagtutupi ng mga damit na nilabhan niya. Sinabi ko rin ang araw ng pagpunta ng binata sa bahay namin para hingin ang kamay ko sa kanila. Noon lang nagsalita si lola. Wala ako sa araw na yan. Pupunta ako sa kabilang bayan. Mahalaga ang sadya ko doon. Hindi po ba pwedeng ipagpaliban niyo muna ang pagpunta sa kabilang bayan? Mahalaga din naman po ang pagpunta dito ni Andrew eh. Oo nga naman, Nieves. Huwag ka munang umalis sa araw na yun. Hindi ko kasi gusto ang plano ninyo. Kung hindi mahalaga sa iyo ang opinyon ko, sige lang. Ituloy mo yung binabalak mo. Bakit po ba kayo ganyan, Lola? Akala ko pa naman kakampi ko kayo. Kakampi mo ako, pero sa tama lang. Mali po ba ang maging masaya? Ikaw lang ang makakasagot
sa tanong mo na yan? Lola Nieves, sandali lang po, Lola. Huwag muna kayong tumalikod. Hayaan mo na lang siya, iha. Nitong mga nagdaang araw, kakaiba kinikilos ng lola mo. Lagi pang masungit. Paano po yan? Wala si Lola sa araw na pupunta si Andrew. Huwag kang mag-alala po. Matagal pa naman ang pagpunta dito ni Andrew. Kukumbinsihin ko na lang ang lola mo na huwag nang umalis sa araw na yun. Salamat po, Lolo. Hindi mo naman kailangan magpasalamat sa akin. Ngayon lang naman ako babawi sa iyo eh. Akala ko po, Lolo, hindi na kayo babait sa akin. Patawarin mo sana ako kung naging malupit ako sa iyo, ha? Ay mula ngayon, ipagtatanggol na kita laban sa mga taong nang-aapi sa iyo. Salamat po, Lolo. Sa wakas, dininig na rin ng Diyos ang matagal ko nang ipinagdarasal. Lingid sa amin ni Lolo, narinig ni Lola ang pag-uusap namin. Kurtina lang kasi ang pinakaharang sa silid nila. Napangiti na rin siya dahil sa wakas, tuluyan nang lumambot ang puso ni Lolo sa akin. Kinabukasan maaga akong umalis ng bahay dahil sa bilin ng amo kong babae. Marami daw kasing gagawin sa kanila. Malapit na kasi ang birthday ng bunso nitong anak at may malaking handaan na gaganapin. Baka naman pwedeng hindi mo itapat sa araw ng pagpunta dito ni Andrew ang pag-alis mo. Kaya nga sa araw na yon ako aalis. Dahil ayokong makaharap ang lalaking yon. Ano ba kasi ang inaayawan mo sa kanya? Napatunayan naman natin na seryoso siya kay Mary. Yon ang akala mo. Ibig mo sabihin, pakitang tao lang yung pagharap sa atin ni Andrew? Totoong ipinapakita niya sa atin dahil nasa ilalim siya ng gayuma. Ano ka mo? Gayuma? Oo, pero itinatanggi ni Mary na ginayuma nga niya si Andrew kaya napaibig yun sa kanya. Ay baka naman kasi hindi niya ginayuma at napaibig niya talaga si Andrew. Dati, hindi ka naniniwala na merong magkakagusto kay Mary. Iba talaga ang nagagawa ng pera. Maniwala ka man o sa hindi, naisip ko na mahal ko naman talaga ang apo natin. Nagsisisi na ako sa mga naging trato ko sa kanya noon. Natutuwa naman ako at nagbago ka na. Akala ko hanggang sa huling hininga mo, hindi mo magagawang mahalin ang apo natin. Kaya nakikiusap ako, huwag ka na munang umalis sa araw na yun. Hindi na magbabago ang isip ko. Ginagawa ko ito para sa kapakanan ng apo natin. Sigurado ka ba sa sinasabi mo? Saan naman kaya kukuha ng gayuma si Mary? Hindi ko alam dahil ayaw nga niyang umamin sa akin. Siguro, nakarating na rin sa nanay ni Andrew ang tungkol sa kanila. Sa dami ba naman ng matatabil dito sa atin kaya din siguro nagmamadali ang dalawang yun. Malamang nga na yun ang dahilan. Lalo tuloy akong nag-aalala. Naawa tuloy ako sa apo natin. Baka kung anong gawin sa kanya ni Evelyn. Hindi ba sabi mo, ikaw ang bahala sa babaeng yun? Oo nga pala. Sana lang, nandito ako sa bahay kapag sumugod siya. Nalungkot ako nang sabihin sa akin ni Lolo na hindi niya napapayag si Lola na ipagpaliban na muna ang pag-alis sa araw ng pagpunta ni Andrew. Ayoko namang pumunta siya na wala si Lola. Malamang hindi ko na muna papuntahin ang binata sa amin. Day off ko ng araw na yun. Kapag ganung araw, tumutulong ako sa mga gawaing bahay. Kasalukuyan ako nagwawali sa bakuran namin nang biglang dumating si Aling Evelyn, ang nanay ni Andrew. Sa unang tingin makikitang galit ang babae. Ikaw na pangit ka? Ang kapal na mukha mo para akitin ang anak ko! Aling Evelyn, nagmamahalan po kami ni Andrew. Nagmamahalan ba ka mo o may ginawa ka milagro para mapaibig ang anak ko? Ay, sino ba yung pagkaingay-ingay na... Evelyn? Ako nga! Pagsabihan mo tong pangit mong apo, hindi na nahiya. Anak ko pa talaga. Abay, pagsabihan mo rin ang anak mo.
Siya to nanligaw sa apo ko eh. Malakas ang kutob ko na ginayuman niya ang anak ko kaya siya niligawan. Tingnan mo nga ang itsura ng babaeng yan. Kahit pulubi hindi siya magugustuhan. Kahit may kaya kayo, wala kang karapatan na mag-eskandalo at awayin ang apo ko. Mabuti pa umalis ka na at huwag ka nang bumalik. Maghahanap ako ng magaling na albularyo na pwedeng gumamot sa anak ko. Lahat gagawin ko para gumaling lang siya. At ikaw babae ka. Humanda ka sa akin. Hindi pa tayo tapos. Hoy, sige na, umalis ka na. Ang dami mo pang sinasabi. Pati kayo ng asawa mo. Magbabayad ng malaki dahil sa ginagawa ninyong pangungunsinte sa apo ninyo. Akala mo naman kung sino siya. Lo, ano pong gagawin ko? Ay, wala kang gagawin. Hayaan mong si Andrew ang umayos ng problema nyo. Kapag bumalik ulit ang babaeng yun, huwag mo na siyang harapin. Kami na lang ng lola mo makikipag-usap sa kanya. Galit na galit siya sa akin. Sigurado ako, gagawa siya ng paraan para paglayuin kami ni Andrew. Hoy, doon natin masusubukan ang pagmamahal sa iyo ni Andrew. Hanggang saan kanya kayang ipaglaban sa nanay niya. Natatakot po ko, Lo. Hoy, natural lang ang nararamdaman mo. Kahit sino naman matatakot sa maladragon na si Evelyn. Totoo nga ang sinasabi nila. Matindi po siya magalit. Huwag mo nang isipin ang nangyari. Pumasok ka na lang sa loob ng bahay. Ako na ang bahalang magtuloy ng ginagawa mo. Nagalit din si Lola nang malaman niya ang pagsugod ni Aling Evelyn. Pinakalma naman siya ni Lolo. Tahimik naman ako sa isang tabi habang nakikinig sa pinag-uusapan nila. Sari-sari na rin kasi ang naiisip ko ng mga oras na yun. Nag-aalala rin ako kay Andrew at sa relasyon namin. Hoy, huwag mo nang pagalitan ang apo natin dahil wala naman siyang kasalanan. Si Evelyn ang sumugod dito eh. Kilala ko ang babaeng yon. Hindi niya titigilan si Mary. Subukan lang niya na bumalik dito ulit. Nagtitimpil lang ako sa kanya kanina. Ayaw na makausapin ang anak bago siya sumugod dito. Paano nga niya makakausap ang anak kung hindi yun nakikinig sa kanya? Dahil na naman ba sa gayuma? Oras na makahanap siya na magaling na magbabaklas sa gayoma, mawawala na ang bisa nun. Bakit ba kasi pinagpipilitan mo na ginayuman ng apo natin si Andrew? Dahil yun naman talaga ang totoo. Gusto kong makausap si Andrew. Sa tingin mo kaya, makakausap mo pa siya ngayong alam na ni Evelyn? Ibig bang sabihin, hindi na matutuloy ang kasal ng dalawa? Hindi na. Kaya ikaw, Mary, huwag ka nang aasa sa lalaking yon. Huwag mo munang pangunahan. May tiwala pa rin ako kay Andrew. Bahala ka kung gusto mo pa rin umasa. Kinabukasan habang papunta ako sa bahay ng amo ko, napansin kong kakaiba ang tingin sa akin ng mga tao. May nagbubulungan pa nga sabay tatawa habang nakatingin sa akin. Dati pa sanay na ako sa kanila. Pero ngayon nakakaramdam ako ng pagkailang dahil alam kong iba ang dahilan ng pinag-uusapan nila. Binilisan ko na lang ang paglalakad at hindi na sila pinansin. Pagdating sa bahay ng amo ko, nadatnan kong nasa labas ng gate ang kasamahan kong kasambahay na si Ate Vicky. Malungkot siya at hindi makatingin sa akin ng diretso. Pasensya ka na, Mary, ha? Pinabibigay ni Ma'am Shelo ang huling sahod mo. Ha? Tanggal na ako sa trabaho? Bakit naman? Galing kasi dito kahapon si Aling Evelyn. Baka pinatanggal ka niya. Nakikiusap naman ako sa'yo, Ate Vicky, oh. Baka pwedeng kausapin ko ang amo natin. Pasensya na talaga. Mahigpit kasi ang bilin ni Ma'am eh. Hindi ka na pwedeng pumasok. Kaya dito lang ako sa labas naghintay sa'yo. Ano kaya ang kasinungalingang sinabi ni Aling Evelyn sa amo natin? Sabi ni Edna, narinig daw niya na ginayuma mo ang anak ni Aling Evelyn para magkagusto sa'yo. Bakit naman kailangan niyang idamay ang trabaho ko?
Hindi ko alam. Pero alam mo naman na maraming mata pobre sa mga may kaya. Nahusgahan na agad ako ng amo natin. Sige Ate Vicky, salamat ah. Uuwi na lang ako sa bahay. Mag-iingat ka ha. Pasensya na kung wala akong may tulong sa'yo. Tumango lang ako at saka naglakad palayo habang tumutulo ang luha. Sobrang bigat ng nasa dibdib ko. Alam ko ring mahihirapan ako na makahanap ulit ng trabaho dahil sa itsura ko. Kahit kasi kasambahay lang ako, masaya ako sa trabaho dahil mababait naman ang mga kasama ko. Kahit istrikto ang mga amo namin. Pagdating sa bahay, nakita akong umiiyak ni Lola. Agad siyang lumapit sa akin. Bago pa siya makapagtanong, yumakap na ako ng mahigpit at umiyak. Ano nangyari? May umaway ba sa'yo sa labas? Wala na po akong trabaho, wala. Natanggal ako dahil kay Aling Evelyn. Bakit kailangan niyang idamay ang trabaho mo? Hindi ko po alam. Huwag ka nang umiyak. Makakahanap ka pa rin naman ng ibang trabaho. Pasensya na po kayo, La. Hindi na ako makakatulong sa mga gastusin dito sa bahay. Huwag mong alalahanin yon. Mas may malaki pa tayong problema. Yung sa amin po ba ni Andrew? Oo. Nagkausap na ba kayo ulit? Hindi pa po. Ihanda mo lang ang sarili mo. Oras na makahanap ng magaling magbaklas ng gayuba si Evelyn, iiwan ka na ni Andrew. Naniniwala po talaga kayo na ginayuma ko si Andrew? Kahit hindi mo aminin, alam ko na ang totoo. Hindi po ako iiwan ni Andrew. Patutunayan ko sa inyo na mahal niya ako. Pupunta siya rito para hingin ang kamay ko sa inyo. Kailan ka ba magigising, ha? Hindi totoong mahal ka ni Andrew. Ginayuma mo lang siya. Hintayin niyo lang na pumunta siya rito. Tsaka lang kayo maniniwala na pakakasalan niya ako. Gaya ni Lolo Jean. Kung hindi pa niya narinig mismo sa bibig ni Andrew na mahal niya ako, hindi pa siya maniniwala. Ay, di sige. Hintahin mo mismo sa bibig ni Andrew na sabihin na hindi kanya talaga mahal. Lalo lang ako naguluhan at natakot na rin dahil sa sinabing yun ni Lola. Paano nga kaya kung may makaalam kung paano mawawala ang bisa ng gayuma? Ano ang magiging reaksyon ni Andrew kapag nalaman niya lahat? Sa dami ng mga tanong sa isip ko, mas nangibabaw pa rin ang tiwala ko sa binata. Lumabas ulit ako ng bahay. Pinuntahan ko ang matandang lalaki na nagbigay sa akin ng gayuma. Pero iba na nagtitinda sa pwesto niya. Nagtanong-tanong ako sa mga tindera doon pero walang nakakakilala sa matandang lalaki. Umuwi na lang ako sa amin. Nieves! Nieves! Eh bakit ba ha? Para ka namang hinahabol ng 10 kabayo eh. Ay, may nabalitaan kasi ako sa mga pamangkin natin. Oh, ano naman? Dinala raw sa isang manggagamot si Andrew ng kanyang ina. Ay grabe daw kasing pagwawala. Pangalan daw ni Mary ang tanging bukang bibig. Kahit ano pa ang mangyari, si Mary pa rin na masasaktan sa bandang huli. Kung ano-ano na nga rin ang kumakalat na chismis eh. Parang gusto ko na ngang maniwala na ginayuma lang niya si Andrew. Yun naman talaga ang totoo. Ay buti nakakapasok pa siya sa trabaho sa kabila ng mga naririnig niya. Wala na siyang trabaho. Pinatanggal siya ni Evelyn. Wah, sobra na talaga ang babaeng yun. Masyadong nabulag sa pag-ibig ang apo natin. Hindi na niya inisip ang kahihinatnan ng ginawa niya. Ay, wag na lang siguro nating sisihin ang apo natin. Sigurado na naghihirap na ang kalooban niya ngayon. Nagkulang tayo sa paggabay sa apo natin. Hindi sana umabot sa ganito. Oo nga. Sana makayanan niya ito. Ilang araw na kaming hindi nagkikita ni Andrew. Wala naman kasi kung mapagtanungan sa nangyayari sa kanya. Hindi ko rin alam kung totoo ba ang naririnig kong balita.
na ipinapagamot daw siya ng nanay niya. Dumating ang araw ng usapan namin na pupunta siya sa bahay para kausapin ng lolo at lola ko sa plano naming pagpapakasal. Umalis din nun si lola at kami lang ni lolo ang naiwan. Nawawalan na ako ng pag-asa na darating pa ang binata. Nang matanaw ko siya sa bintana na palapit, sinalubong ko na siya habang nakasunod sa akin ng tingin si lolo. Andrew! Salamat naman dumating ka na. Kanina pa kita hinihintay. Huwag mo akong mahawak-hawakan. Andrew? Andrew, bakit? Nagtatanong ko pa talagang pangit ka? Kung alam mo lang ang pandidiri ko tuwing naiisip ko na ilang buwan din akong wala sa sarili at sinamantala mo naman. Hindi kita maintindihan. Magaling na ako. Hindi mo na ako magagayuma ulit. Andrew, hayaan mo naman akong magpaliwanag ko. Ano pa bang ipapaliwanag mo, ha? Kung gaano mo ko pinagpapantasyahan? Kung alam mo lang ang pandidiri ko sa sarili ko, tuwing naiisip ko na hawak ko laging kamay mo. Pwe! Mahal kita, Andrew. Huwag mo naman akong iwan, oh. Itong isaksak mo dyan sa kokote mo. Kahit kailan, hindi ako magkakagusto sa isang pangit na katulad mo. Walang lalaki magmamahal sa'yo. Magpakamatay ka na lang. Baka magkaroon ka pa ng silbi. Nasabi mo na lahat ng gusto mong sabihin kay Mary. Makakalis ka na. Dapat kasi ikinukulong niyo ang apo niyo, kasama ng mga alaga niyong hayop, para hindi nakakaperwisyo sa mga normal na tao. Talaga bang hindi ka titigil, ha? Relax ka lang, Tatang. Hindi ako lalaban sa inyo. Dapat na humingi pa kayo ng tawad sa akin eh. Kahit kailan, hindi kami hihingi ng tawad sa isang mayabang na katulad mo. Eh anong tawag sa apo niyo, ha? Nagmahal lang ng maling lalaki ang apo ko. Tapos na ang pag-uusap natin. Umalis ka na at huwag ka nang babalik. Hindi na talaga ako tutungtong sa bakuran niyo. Baka sa susunod, hindi lang gayumang gawin sa akin ang pangit na yan. Andrew! Hayaan mo na siya. Hindi naman siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Kasalanan ko, Polo. Kung bakit siya nagalit. Hindi ko dapat ginawa sa kanya yun. Magsisi ka man. Huli na ang lahat. Mula ng araw na yun, nagkulong na lang ako sa silid ko. Wala akong ginawa kundi ang umiyak at pagsisihan ng ginawa ko. Ilang beses sumagi sa isip ko na kung pwede lang sanang ibalik ang nakaraan. Doon ko lang kasi may tutuwid ang mga ginawa ko. Kahit gustuhin ko man na maghanap ng trabaho para makalimot, hindi naman ako makalabas ng bahay. Minsan kasi narinig kong nag-uusap sina lolo at lola. Ang dami raw pinapakalat na paninira tungkol sa akin ng mag-inang Evelyn at Andrew. Pati tayo, nadamay na rin. Ayaw na rin akong kausapin ng mga taga rito. Ang sama na ng pagkakakilala nila sa atin. Walang dapat sisihin, kundi ang mag-ina na yon. Hindi mo rin sila masisisi dahil sa ginawa ni Mary. Akala ko ba mabait ka na kay Mary? Oo naman. Pero aminin natin na siyang pinagmula ng problema. Kung hindi niya ginayuma si Andrew, hindi tayo guguluhin na mag-inang yun. Sobra ng paghihirap ng apo natin. Huwag na nating dagdagan pa. Hindi siya makakalimot kung nandito lang siya. Ibig mo bang ipahiwatig na umalis siya dito? Oo, kaya lang wala naman tayong kamag-anak na pwede niyang tirhan pansamantala. Sa nanay sana niya, kaya lang wala nang pakialam yun sa kanya. Magtatanong ako sa mga kakilala ko kung meron silang alam na pwedeng pasukang trabaho ng apo natin. Kahit stay in, basta malayo dito. Ang malaking tulong din kasi na may trabaho si Mary. Lalo na ngayon, walang gustong bumili ng mga kalakal natin dahil sa mag-inang yun. Binabarat din nila ang mga alaga nating baboy. Pambihira talaga ang mga taong yun. Dahilan na lang nila yon para baratin ang mga binibenta natin. Kung ayaw nila, sa iba natin iaalok. Bala kong kausapin si Andrew at ang nanay niya. Para ano pa?
Napapagod na rin kasi ako eh. Sa edad natin ito, hindi na dapat natin nararanasan ng ganito. Noon ko lang napagtanto ang bigat ng ginawa ko. Hindi lang ako ang naapektuhan kundi pati sina lolo at lola. Lalo tuloy ako napaiyak. Awang-awa ako sa kanila pero wala naman akong magawa para maibsan ang paghihirap nila. Tapos ako nandito lang sa loob ng silid ko. Nagmumukmuk. Samantalang sila pinoproblema kung saan kukuha ng pang-araw-araw na panggastos namin. Buong magdamag ako nag-isip. Kailangan kong lakasan ang loob ko at alisin ang hiya. Kasalanan ko naman lahat. Kaya tama lang sa akin kung pagtawanan ako ng mga tao. Buo na ang pasya ko na maghanap na ng trabaho. Hindi ko lang akalain na sa paglabas ko ng bahay, magkukurus agad ang landas namin ni Andrew. Aba! Lumabas din ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hindi ako naghahanap ng away. Eh bakit ka lumabas sa lungga mo? Hindi ka ba ikinulong ng lolo't lola mo sa kulungan ng mga alaga nyo? Eh baka hindi nila alam na nakawala ka. Andrew, alam ko na malaki ang kasalanan ko sa'yo. Patawarin mo sana ako. Sa tingin mo ganun lang kadali yun? Kung alam mo lang na gabi-gabi akong binabangungot tuwing naalala ko mga sandaling magkasama tayo. Wala na akong magagawa kung hindi mo ako mapapatawad. Hindi talaga. Pati ang lolo at lola mo mga konsentidor, hindi ko rin mapapatawad. Kung ako sa'yo, umalis na lang kayo sa lugar na ito. Hindi mo pag-aari ang lugar na to para paalisin kami. Kahit hindi ko pag-aaring lugar na ito, magkaroon ka man lang sana ng kahiyan pagkatapos ng ginawa mo. Oh, saan ka pupunta? Inakausap pa kita. Wala kang pakialam kung saan ako pupunta. Pabayaan mo na ako. Kung ayaw mong tanggapin ang paghingi ko ng tawad, bahala ka na. Ikaw pa ngayon na may ganang magalit, ha? Nakakagalit ka na kasi eh. Inaamin ko na nga ang kasalanan ko, pero ang dami mo pa ring arte. Hindi pa ba sapat ang ipahiya niyo akong mag-ina, ha? Hindi pa sapat yun. Ang gusto ko, mawala kayo sa lugar na ito. Baka nakakalimutan mo. Lehitimong taga rito ang lolo at lola ko. Kayo ng pamilya mo ang dayo sa lugar na to. Kaya isaksak mo rin sa utak mo na hindi mo kami mapapaalis dito. Tignan natin kung hanggang saan ang pagmamatigas mo. Nang araw na yun, bigo ako umuwi sa bahay. Walang gustong tumanggap sa akin. Maliban doon tuwing napapadaan ako sa mga taong nagkukumpulan, pinaparinig pa sa akin ang pag-uusap nila. Nakaranas din akong pagbabatuhin ng mga bata habang sinisigaw kung gaano ko kapangit. Sa ilang araw kong paghahanap ng trabaho, madalas akong umiiyak dahil sa ginagawa ng mga tao sa akin. Nakaranas din ako na umuwi na puno ng putik ang damit. Hindi na nakapagtimpi si Lolo Jean at sinugod na niya si Andrew. Andrew, tayo magtuos. Para kang hindi lalaki. Ano po bang problema nyo? Inaabalan yung paglalaro namin ng bilyar ng mga kasama ko eh. Wala akong pakialam. Tigilan mo na ang pagpapahirap sa apo ko. Bakit? Sumusuko na ba siya, ha? Ano pa ba ang gusto mo? Nagsisisi na ang apo ko sa ginawa niya. Bakit kailangan mo pang mag-utos ng mga tao para saktan siya? Wala po akong inuutusan. Eh baka sadyang galit sa kanya mga taong yon. Huwag ka nang magsinungaling. Huwag niyo sanang kalimutan na malaking atraso sa akin ng apo niyo. Nagbayad na ang apo ko. Sobra-sobra pa. Huwag mo nang hintayin na kami naman ang maningil sa'yo. Huwawa, kayo pa talagang may ganang bantaan ako? Hindi yun basta pagbabanta lang. Subukan mo lang ako. Umalis na kayo. Abala na kayo eh. May gusto pa sanang sabihin si Lolo pero tumalikod na si Andrew at tinuloy na ang paglalaro kasama ng mga kaibigan. Walang nagawa si Lolo kundi ang umuwi na lang. Pero hindi pa man siya nakakapasok sa loob ng bahay nang humahangos na lumapit sa kanya ang kapitbahay namin. Para ibalita na isinugod ako ni Lola sa ospital. Nagmamadali na pumunta sa ospital si Lolo na pinagdalhan sa akin. At nakita niya si Lola sa hallway.
Namumugto ang mga mata sa pag-iyak. May hawak siyang notebook sa kamay at pinabasa niya ang nilalaman nun. Diyos ko, ang apo natin. Sobrang bigat na ng dinadala niya. Nagtatalo ang puso't isipan niya sa kung ano ang dapat niyang gawin. Isa rin ako sa nagpahirap ng kalooban niya. Nabanggit niya sa notebook na ito ang mga hinanakit niya. Pilit niyang nilalabanan ang nararamdaman niya alang-alang sa atin. Ayaw niya tayong iwan, pero hindi na niya nakayanan dahil kay Andrew. Kaya niya pinagtangkaan na kitlin ang sariling buhay. Kumusta na ang apo natin? Mabuti na lang talaga bumalik ako ng bahay. Dahil kung hindi, baka hindi ko na siya naabutan ng buhay. Salamat sa Diyos. Hindi niya pinahintulutan na mawala siya sa atin. Wala pa siyang malay hanggang ngayon. Baka bukas pa daw siya magising, sabi ng doktor. Magpahinga ka na muna. Ako na ang bahala sa apo natin. Malinaw ang lahat ng isinulat niya sa notebook na ito. May mga bakas pa ng patak ng luha ang bawat pahina. Tanda ng matinding paghihilagpis niya. Hindi ako matatahimik, Jean. Kailangan kong mabigyan ng hustisya ang nangyari sa apo natin. Masama ang gumanti, Nieves. Baka ikaw naman ang karmahin. Wala akong pakialam. Sa iyo, ayos lang ang nangyari kay Mary pero hindi sa akin. Ayoko lang kasi na mas lalong maging komplikado ang lahat. Kung balak mong kulamin si Andrew para makaganti, sa tingin mo hindi makakagawa ng paraan ang nanay niya? Sisiguruhin ko na matinding sumpa ang igagawad ko sa kanya. Muntik nang mawala sa atin si Mary. Dapat sa kanya. Mawala dito sa mundo. Maghunos dili ka, Nieves. Baka pagsisihan mo ang gagawin mo. Wala akong pagsisisihan. Basta sa kapakanan ng apo natin. Bantayan mo si Mary. Aalis muna ako. Nieves, huwag ka munang umalis. Mas kailangan ka ng apo mo rito. Siguradong ikaw ang hahanapin niya. Ay, umalis pa rin talaga siya. Ni hindi man lang pinakinggan ang sinasabi ko. Sana magbago ang isip niya. Natatakot ako sa pwede mangyari kay Andrew. Mula sa pamilya na mabagsik na mambabarang si Nieves, hindi niya sasantuhin ang lalaking yun. Nagising ako na puro puti ang nakikita ko. Hindi ako pamilyar sa kinaroroonan ko kaya nakaramdam ako ng takot. Tinangka akong bumangon pero may mga kamay na pumigil sa akin. Paglingon ko ang nag-aalalang mukha ni Lolo ang nakita ko. Buhay pa ako kung ganun. Hindi mo pa oras. Huwag mo na ulit gagawin na tangkain na magpakamatay, ha? Ayaw namin na mawala ka. Hindi kakayanin ng lola mo. Sorry, Polo. Meron kasing bumubulong sa akin eh. Hindi raw siya titigil hanggat hindi niya ako nakukuha. Huwag kang makikinig sa kanya. Lagi mong iisipin kami ng lola mo. Patawarin niyo po ako kung nag-alala kayo sa akin. Si Lola Nieves po. Umalis siya kanina. Pupuntahan niya si Andrew. Nabasa namin ang notebook mo. Mali na nakinig ako kay Andrew. Akala ko kasi tama ang gagawin ko. Mula ngayon, sa amin na lang ng lola mo ikaw makikinig, ha? Kung hindi mo man makuha ang pagmamahal na gusto mo sa ibang tao, nandito kami na tunay na nagmamahal sa iyo. Polo, alam ko na po ngayon. Gusto ko na pong makalabas para makapagsimula muli. Hintayin lang natin ang sasabihin ng doktor kung kailan ka makakalabas. Kumalat na rin ang balita sa lugar namin ang ginawa kong pagtatangka sa sarili kong buhay. Nakarating na rin yun kay Andrew. Hindi man lang siya kinakitaan ng pagsisisi kahit alam niyang siya ang dahilan.
Sa di kalayuan, lihim lang nagmamasid si Lola Nieves. Lalo siyang nakumbinse na tama lang ang gagawin niyang paghihigante. Walang kamalay-malay ang dati kong boyfriend sa mapait niyang sasapitin. Malalim na ang gabi na makauwi si Andrew galing sa bilyaran. Bad trip siya ng mga oras na yon dahil malaki ang natalo sa kanya. Sa kalagitnaan ng paglalakad niya, naramdaman niya na parang merong sumusunod sa kanya. Tumigil siya sandali at lumingon sa pinanggalingan pero wala naman siyang nakitang tao. Pagharap niya, muntik pa siyang mabuwal sa gulat. Aling Nieves, ano pong ginagawa niyo rito? Nawala yata ang yabang mo, iho. Kung nandito kayo para sisihin ako sa nangyari kay Mary, nag-aakasay lang kayo ng oras. Sayang nga lang, hindi pa siya natuluyan. Ganyan ka ba pinalaki ng mga magulang mo? Ang hangarin ang kamatayan ng ibang tao. Ang maging masaya sa kasawian ng iba. Huwag niyo sanang kalimutan ang ginawa sa akin ng apo niyo. Pinagsisihan na yon ng apo ko. Ilang beses kong nasaksihan kung paano siya humingi ng tawad sa'yo. Pero anong ginawa ninyong mag-ina? Nagpakalat pa kayo ng paninira sa kanya. Wala kayong mga puso. Yun naman pala eh. Bakit pa kayo nakikipag-usap sa akin ngayon? Para sabihin na magpaalam ka na sa mga mahal mo sa buhay dahil ilang oras na lang ang nalalabi sa iyo. Baliw na yata kayo eh. Kung ako sa inyo, umuwi na lang kayo. Pakikamusta na lang ako kay Mary. Sige lang, tumawa ka lang. Tignan ko lang kung magawa mo pang magsaya bukas. Hanggang makauwi ng bahay, iniisip pa rin ni Andrew ang mga sinabi ni Lola. Hindi rin siya makatulog ng gabing yun. Pabaling-baling lang siya sa higaan. Dahil sa mag-uumaga na siya nakatulog, tanghali na siyang nagising. Hindi na rin siya nag-almusal, dumiretso na siya sa bilyaran. Naabutan na niya doon ng mga kaibigan. Ilang sandali lang natigilan ng lahat. Napatutok na lang ang mga mata nila kay Andrew. Bigla kasing sumuka ng dugo ang binata. Nakaluhod na siya dahil sa panghihina. Imbis na tulungan siya, lumayo pa sa kanya ang mga kaibigan. Noon lang kasi nila napansin ang mga buhay ng mga insekto na lumalabas sa bibig niya. Tulungan niyo ako. Hirap na ako. Nang akmang lalapitan siya ng isang kaibigan, bigla naman sumirit sa mga mata niya. Tenga at ilong ang sariwan dugo. Napaatras na lang ang mga nandun. Wala silang magawa kundi panoorin na lang ang nangyayari kay Andrew. Nang bigla siyang humandusay sa sahig, lalong nagsilabasan ng mga uod, ipis at alupihan sa katawan niya. Lahat na patulala na lang dahil nun lang sila nakasaksi ng ganong kababalaghan. Bago pa dumating ang nanay niya, wala nang buhay si Andrew. Nasa bahay na ako noon na mabalitaan ko ang nangyari kay Andrew. Kahit ako nakaramdam ng pandidiri sa paraan ng pagkamatay niya. Naroon pa rin ang awa. Pero wala na akong nararamdaman na pagmamahal sa kanya. Totoo po ba ang sinabi ng kapitbahay nating si Aling Marie? Na barang ang ikinamatay ni Andrew? Yun ang sabi ng mga taga rito. Malungkot ka ba dahil sa nangyari sa kanya? Nalulungkot din po. Pero hanggang dun lang ang nararamdaman ko. Mabuti naman at wala na siya sa puso mo. Baka po sa masasakit niyang sinabi, kaya ang bilis mawala ng pag-ibig ko sa kanya. Siguro nga. Sa wakas, makakapagsimula ka na rin ng bago mong buhay. Maghahanap na po ako ulit ng trabaho. Lagi kang tumawag sa kanya sa bawat desisyon na gagawin mo. Siya lang ang pwede mong kapitan, lalo na kapag wala na kami ng lola mo. Ilang araw nang masama ang pakiramdam ni Lola kaya lagi siyang nasa silid nila.
Makalipas nga ang 1 taon na maalam na si Lola Nieves. Napasukan namin siya ni Lolo na wala ng buhay sa silid nila. Pagkaraan lang ng 2 taon, sumunod na rin si Lolo. Tuluyan ng gumuho ang mundo ko. Mabuti na lang nasa tabi ko ang aking ina. Para makalimot, isinama niya ako sa lugar kung saan sila nakatira ng bago niyang asawa. Ilang buwan na ako sa kanila noon nang mabasa ko ang maliit na libreta ni Lola. Nakasulat sa bawat pahina noon ang mga ginawa niya kay Andrew. Siya pala ang bumarang kay Andrew noon. Pinalipas ko muna ang ilang buwan bago ko sumulat sa inyo, Miss Gwen. Sariwa pa kasi sa alaala ko ang mga pangyayari noon. Gusto kong handa na akong magbahagi ng aking karanasan sa inyo. Maaaring mali ang ginawa ni Lola. Pero ginawa niya yun dahil sa pagmamahal niya sa akin. Marami ako natutunan sa mga nangyari. Naging daan din ito para mas lalo kong ilapit ang sarili ko sa Panginoon. Nang sa ganon, hindi na ulit ako makakagawa ng isang pagkakamali na maaaring makasakit sa ibang tao. Walang buti ang paghihigante. Pero minsan nabubulag tayo sa matinding galit. Mabisa pa rin ang paglapit sa kanya para maliwanagan ang puso't isipan. Sana nakapagbigay ng aral ang aking kwento at inspirasyon sa mga katulad ko ang kalagayan. Wakas.